ilan na akong damit na nabili sa shop na iyon dati kaya masasabi kong mamahali ng mga tinda doon. Sa pinto pa lang ng shop ay binati na agad ng sales lady si Sir Knight. Sa paraan pa lang ng pagbati nito at pagngiti kay Sir Knight ay halatang nagpapakyut din ito dito. Napailing na lang ako. Hi po Sir Knight, nice to see you again po. Ano pong may paglilingkod namin sa inyo? Kay Sir Knight lang ito nakatingin na para bang wala ako sa tabi nila. Napaismid ako sa babaeng sales lady dahil sa sinabi nito. Bigyan niyo si Hailey ng mga damit na magugustuhan niya and also include at least 2 or more dresses na pwede niyang isuot sa party. Bigla akong napalingon sa gawin ni Sir Knight nang marinig ko ang sinabi nito sa sales lady na kausap. Party? Ako? A-attend ng party? Hindi ko ata alaman tungkol doon. Hinintay ko na magpaliwanag siya tungkol sa party na sinasabi nito pero hinapit lang niya ako bigla sa bewang at saka may ibinulong na halos hindi ko na maintindihan dahil sa kabang nararamdaman ko sa pagkakahawak nito sa aking bewang na nagdulot muli ng estrangherong pakiramdam sa aking katawan. I will tell you everything later. Yun lang ang sinabi nito at inginuso na nito na sumama na ako sa sales lady na mukhang nahiya dahil sa nakita nitong ginawa sa akin ni Sir Knight na paghapit sa bewang. Kulang na lang ay saglit itong matulala sa aming dalawa. Pinasukat sa akin ang ilang mga dress, maging mga mamahaling blouse, pants ay pinasukat nila sa akin. Tinanggihan ko na lang at hindi ko naman mabibili ang mga iyon lahat, lalo na at ang mamahal na mga presyo. Manghihinayang kang bilhin kung isa ka lang na pangkaraniwang mamimili na hindi naman sumasahod ng malaki sa trabaho. Sir Knight, kunti lang po ang sinukat ni Ma'am Hailey ng mga damit, pero lahat naman po na napili niya ay bagay sa kanya. Sabi ng sales lady na kausapan nito kani-kanina lang, simula nang dumating kami sa shop. Yan lang ba mga nagustuhan mo? Gusto mo tumingin tayo sa ibang shop? Baling na tanong ni Sir Knight sa akin. Napailing ako agad at wala na akong balak na mamili o magpabili pa ng damit sa kanya. Okay na po mga ito sir, marami naman po akong damit na pwedeng pagpilian. Sagot ko sa kanya na ikinakunot ng noon nito. Hindi na lang ito nagsalita at sananyasan nito ang sales lady na babayaran na ang mga damit na sinukat ko. Iniabot na rin ni Sir Knight ang isang card dito kaya medyo napayuko na lang ako sa hiya. Siya naman ang naghiya sa akin dito, hindi ba? At wala akong kaalam-alam sa sinasabi nitong party na pupuntahan ko kaya wala akong nilaan na pera pambili ng mga dress na sinasabi nito. Si Sir Knight na nagbitbit ng 2 paper bags na may lamang mga damit na pinamili namin sa shop. Tinangka kong abutin ng mga paper bag pero naunahan niya ako kaya hiniyaan ko na lang siyang gawin ang gusto niya. Sunod kaming pumunta sa isang jewelry store. Pinaupo niya ako saglit sa isang upuan na pwedeng upuan ng mga customers. Baka may bibilin itong alahas kaya hinintay ko na lang siya na tahimik. Nagpalingalinga din ako sa jewelry shop na kinaroroonan namin at puro kulay ginto ang nakikita ko. Kumikinanga talagang maganda sa paningin ng mga alahas na tinda sa shop na iyon. Saglit kong sinilip ang bag kong dala para tingnan ang cellphone ko kung may nag-text o tumawag at pag-angat ko ng tingin ay nasa harapan ko na agad si Sir Knight. May kasama itong isang maputi at matangkad na babae na halatang isa sa mga sales lady ng shop dahil na rin sa suot nitong uniforme. Napansin ko ang hawak nitong isang itim at pulang box. Kinuha ni Sir Knight nang walang paalam ang isa kong kamay para maitayo ako sa kinauupuan ko. Pagkatapos niya akong itayo na hindi binibitawan ng isa kong kamay ay sunod nitong inabot ang laman ng box na pula na hawak ng sales lady. Isa itong diamond necklace na kumikinang ang mga bato, lalo na kapag natatamaan ng liwanag ng ilaw. Umikot siya sa likuran at saglit na binitiwan ng kamay ko na hindi ko na ata mabilang kung ilang beses nang hinawakan nito kanina pa. Nasasanay na rin ba ako sa ganoon niyang kinikilos? Napailing ako upang burahin ang anumang nabubuong emosyon sa puso ko. Mula sa likod ko'y naramdaman ko na hinawi niya ang buhok ko at isinuot ang kwintas na may design ng mga diamond sa gitna. Nang mailak na nito ang necklace, ay muli niya itong tinitigan na parang wala kaming katabing tao sa paligid. Sinalubong ko ang mga mata niya na nakatunghay sa aking harapan ngayon. You're perfectly beautiful, Hailey. Bulong niya sa akin na alam kong narinig din ang katabi naming sales lady. Sunod niyang isinuot ang bracelet na bumagay din sa maputi kong balat.
Pagkatapos niyang ipasukat sa akin ang mga alahas na pinili nito, ay akala ko'y doon na nagtatapos ang lahat. Muling bumalik sa tabi namin ang sales lady na nag-assist kay Sir Knight kanina at iniabot nito dito ang 2 paper bag na ang hula ko ay mga alahas na pinasusukat nito sa akin kanina. Ito muli ang nagbitbit ng mga paper bag at niyaya niya ako sa isang Italian restaurant pagkatapos. Umorder siya ng 2 pasta, pizza at mango juice. Habang hinihintay namin ang mga in-order niya, ay nagparamdam na ako sa kanya na oras na para magpaliwanag ito tungkol sa sinabi nitong party kanina na pupuntahan namin. Kaya binili niya ako ng mga damit. Sir, tawag ko sa kanya sa malumanay na boses. Yes? Nakangiti nitong sagot sa akin na parang normal lang ang lahat sa amin. Yung tungkol po doon sa party na sinasabi niyo kanina? Ano po ba iyon? Wala po akong alam tungkol doon. Umayos ito ng upo sa katapat kong upuan at saka ko tinitigan ng diretso sa mata. Those eyes melted my heart. Para ako na-hypnotize sa tuwing ginagawa niya ang pagtitig ng mariin sa akin na parang ako lang ang tao sa paligid nito. Hailey, I just want to ask you a little favor. Panimula nito. Ano po yun, sir? Kabado kong tanong sa kanya. I felt something in my chest that will blown out until he opened again his lips and continue. Kailangan ko ng tulong mo ulit this time. Meron akong pupuntahan na party. Important event. Actually, about our company. Company of my dad. Gusto sana kitang isama sa party na iyon. To pretend as my girlfriend again. Lalong nanikip ang dibdib ko sa sinabi niya. Yun pala ang dahilan ng lahat kaya sinama niya ako sa mall na ito. Maging ang pagbili ng kung ano-anong mga damit at alahas para sa akin. Ano ba ang dapat kong isagot sa kanya? Tatanggi ba ako? Magrereklamo? At sa muling pagkakataon ay kailangan na naman namin magpanggap na may relasyon? O tatanggapin na lang ang pakiusap nito dahil marami na rin itong naitulong sa akin sa maikling panahon na nakasama ko siya? Hindi agad ako nakasagot sa kanya. I know, it's hard on your part to do that kind of pretension. But I really need your help, Hailey. Kailangan ko lang na may papakilala sa kanila na girlfriend ko para maglubay na sila sa katatanong sa akin kung kailan at sinong pakakasalan ko. Pakakasalan? Hindi ko napigilang itanong sa kanya. Dad and Mom are always asking me when will I get married and have my own family. At para matapos na ang pagtatanong nila, kailangan ko ng tulong mo, Hailey. And I promise, this will be the last time na magpapanggap tayo na may relasyon. Pero, sir, kasi for the last time, Hailey, please help me. Putol nito sa sasabihin ko pa sana. Ano pa nga ba magagawa ko? Katulad nung unang beses na ginawa namin ang bagay na iyon, wala na naman akong nagawa kung hindi ang sundin ang gusto nito. Kahit may takot ako na nararamdaman, ay magtitiwala na lang ako sa kanya na ito na ang huling beses na gagawin namin ang pagpapanggap na gusto nito. Night Personal Voice. Nagtagumpay ako na mapapayag sa Hailey na sumama sa company party ng kumpanya ng mga Montefalco. I never expected that she will agree in my favor. But still, alam ko na hindi niya ako matitiis at yun nga ang nangyari. Some part of my mind is telling me to stop myself of thinking her, but I can't help but to remember her beautiful face, seductive body, and soft side as a woman. Matapang siya in a sense that she never depend herself to others, but I really like her the way how she obey me every time na magkasama kami. Hindi ko alam kung natatakot lang siya na magreklamo dahil amo niya ako sa trabaho, pero sana ay hindi. I really love imagining her in my side. Kahit na maghapon ata kaming magkasama, ay parang hindi ako magsasawa. At ngayon ko lang naramdaman ang ganitong pakiramdam sa puso ko. Kahit kasama ko dati, si Charmaine, ay hindi ko naisip na magkakaganito ako sa isang babae. I typically define women as materialistic, sensitive and dependent. At nang makilala ko si Hailey, kinain ko lahat ng mga bagay na iyon. She's so close to perfect for me. But as saying goes, it's too early to convince unless you already feel it with your heart and mind. It's almost 6 in the evening kaya sinundo ko na si Hailey sa condo unit nito.
and I was surprised and amazed how this lady really transformed into a goddess. Pasok po kayo, Sir Knight. Matatapos na po naming ayusin si Ma'am Hailey. Bungad sa akin ng hairdresser na kinuha ko para mag-ayos kay Hailey nang buksan nito ang pinto. Pagpasok ko mismo sa sala kung saan inaayusan si Hailey habang nakasuot na ito ng isang pulang dress, ay napatitig ako sa kanya ng diretso. I never imagined that she will be the most beautiful lady na nakakilala ko. Sanay na ako sa mga ayos niya na nakaponytail ang buhok o nakapuso dahil required iyon sa trabaho nito. Pero ngayon ay nakalugay ang hanggang balikat nitong buhok na kinulot sa dulo. Bagay na bagay sa malaanghel nitong ganda. Mas lalo pang lumutang ang angkin nitong ganda nang maglagay ito ng makeup na mukhang natural lang ang pagkaka-apply because of her milky skin. Nang tingnan ko ang suot nitong pulang off-shoulder ruffle trim wrap dress na napili nito nang pumunta kami ng mall, ay mas lalo ko napamangha sa ganda niya. Hindi ko tuloy na malaya na nakatingin na rin pala sa akin si Hailey. I stand straight as I put two hands on the pocket of my pants. Nakita ko din ang simpleng pagngiti ng makeup artist at hairdresser na nagbukas ng pinto kanina habang nakatitig ako kay Hailey. Lumapit ako sa kinuupuan niya and suddenly I smiled at her na ikinagulat nito. Hi, bati ko sa kanya. Saglit na lang at matatapos na ang pag-aayos sa akin. Sagot sa akin ni Hailey. I already talked to her not to use any words like sir or opo kapag magkasama kami para maging makatotohanan ang lahat ng gagawin namin ngayong gabi. And she agreed on that. That's why it's like a good music in my ears that finally she talked to me without those aging words. Take your time, babe. Hinalikan ko siya sa ibabaw ng kanyang buhok sa ulo and I made sure na hindi nagulo ang ayos niya. Napangiti muli ang dalawang nag-aayos kay Hailey nang dahil sa ginawa ko. Si Hailey naman ay napaawang ang mga labi nito na kung hindi ko mapipigilan ang aking sarili ay tuluyan ko na itong naangkin. I want to taste her lips, soft and alluring lips from the first time we met. And until now, I wanted to claim her lips. Kung hindi lang ito special na babae para sa akin, iba ito sa mga nakilala o tamang sabihin na nagpakilala sa akin ng mga babae. Kaya pinipigil ko ang sarili ko to do such thing because I adore her deeply at may tamang panahon para mapalapit ako sa kanya. And if that time comes, I'll make sure that she will be mine alone. Hailey Personover Voice. Kinabahan na naman ako sa mga titig at tingin na pinupukol ni Sir Knight sa akin. Ito na ang huli. Pangako ko sa sarili ko na tutulungan ko ito sa problema nito. Nahihirapan na rin kasi ako sa sitwasyon namin. Hindi ako nakakakilos ng maayos kapag nasa paligid ko na siya. Pakiramdam ko ay nangangatog ako sa kaba at natutunaw ako sa mga titig nito sa akin na hindi ko maunawaan kung anong klaseng emosyon ang nakapaloob sa mga mata nitong nakatunghay sa akin. Napakagwapo nito palagi sa aking paningin sa suot nitong three-piece suit. Matangkad dito kaya mas bagay dito ang mga ganoong damit at ang tangang isinusuot lang nito na alahas ay isang relo. Papalit-palit na uri ng relo na puro mga branded. Ikaw ba naman ang may-ari ng isang airline at may mayamang mga magulang? Bakit hindi ka magkakaroon ng mga koleksyon ng mga relong mamahalin? Ang mas kinagulat ko pa ay ang pagiging sweet nito sa akin. Although alam ko naman na pagpapanggap lang ang lahat ng iyon, but he's too good to be an actor. Kapani-paniwala ang mga drama nito at maski ako ay nadadala sa mga sinasabi at paraan nito kung paano ako pakitunguhan. And I hate the truth. Hindi ko kakayanin na lunukin ang lahat ng mga sinabi ko sa sarili ko that I will not fall in for someone because love really doesn't exist. Lalo na sa mga magulang kong ilang taon pa lang na nagsasama ay nagsawa na sa pagsasama ng mga ito. At sa huli ay kinamuhian pa ang isa't isa. Never that will happen to me. Hindi ako may in love kahit na kaninong lalaki. I can live without them at yun ang palaging nasa isip ko until I met Knight Montefalco. Ma'am Hailey, ang ganda-ganda niyo po.
Narinig kong papuri ng makeup artist na nag-aayos sa akin. Napatingin tuloy ako sa gawin ni Knight at nakakahiya kung maririnig nito ang sinabi ng nag-aayos sa akin. Nakatingin pala ito sa akin ng mga oras na iyon, kaya nagsalubong na naman ang mga mata namin at ako na lang ang unang nag-iwas ng tingin. Salamat, okay na sigurong ayos ko na to. Ang tinutukoy ko ay ang light makeup na ini-apply nito sa aking muka. Opo, Ma'am Hailey. Bagay na bagay po sa inyo ang suot niyong damit, lalo na nang ayusan ka namin. Sobrang lagkit nga po ng tingin ni Sir Knight sa inyo kanina pa. Ang huling pangungusap na sinabi nito ay sanadya na nitong ibulong sa akin na mukhang ayaw iparinig sa kung kanino man. Napangiwi na lang ako sa sinabi niya kaya bago pa kung saan makarating ang usapan namin ay tumayo na ako at kinuha ang pouch na dadalhin ko. Indikasyon iyon para tumayo na din si Sir Knight sa upuan. Are you ready, babe? Tanong nito sa akin. Parang natural lang ang pagtawag nito sa endearment nito na palaging itinatawag sa akin kapag may ibang tao. Babe, how sweet and good as love music kung pakikinggan. But in the end, what we have are all part of lies na ito pa mismo ang may gusto na gawin ng mga bagay na iyon. Ang magpanggap na girlfriend nito. Dati sa harapan lang ng mga kaibigan nito, naisip na gawin ang pagpapanggap naming iyon. At ngayon ay pati na sa mismong mga magulang nito namin gagawin ang pagpapanggap na talagang hindi ko inakalang gagawin ko sa buong buhay ko. Kaya ganoon na lang ang kabang nararamdaman ko. Bahala na. Ang mahalaga ay ito na ang huli na gagawin namin ang napagkasunduan naming pagpapanggap ko bilang girlfriend nito. Bago kami umalis ng kondo ay narinig kong binigyan ni Sir Knight ng bayad ang mga nag-ayos sa akin. May tip pa, kaya tuwang-tuwa mga ito at nagbiro pa. Sir Knight, Ma'am Hailey, sa wedding niyo po, kami na lang sana ang kunin yung makeup artist ulit. Ibig ko sanang matawa sa mga hirit ng mga ito pero nagpigil na lang ako at ayoko namang mabuko ang pagpapanggap naming dalawa. Sure. I'll inform you both kung kailan ang kasal namin ni Ma'am Hailey niyo para kayo ulit ang mag-ayos sa kanya. Lalo ako natahimik sa sinabi ni Sir Knight at sinakyan pa talaga ang biro ng mga nag-ayos sa akin. Talaga naman. Third person over voice. Magkasamang dumating si Kian at Patricia sa party. Walang nagawa si Kian nang pilitin ito ni Mr. Nuevo na samahan si Patricia sa party. Invited kasi ang mag-ama ni Leonardo Montefalco dahil magkaibigan ng mga ito sa negosyo. Kian, pupunta lang ako sa restroom. Paalam ni Patricia dito. Tumango lang si Kian at hindi na tiningnan pa kung saang panig ng function hall nagpunta si Patricia. Bagot na bagot ito sa totoo lang at lumilipad ang isip sa kung paano ito makakawala sa anino ng mag-amang Nuevo. Kasama pa sa iniisip nito ay si Hailey. Ilang araw na ring hindi nito nakikita ang dalaga simula na mag-abot ito at si Knight sa mismong bahay ni Hailey. Nilagok nito ang huling laman ng baso ng alak na iniinom nang hindi sinasadyang mahagip ng mga mata nito ang bagong dating na dalawang tao nang bumukas ang malaking pinto ng function hall. Si Knight Montefalco ito kasama isang napakagandang babae. Halos magtingin na ng lahat ng tao sa party nang tuluyang pumasok ang dalawa. Hindi maaaring magkamali si Kian. Si Hailey ang kasama ni Knight Montefalco. Pero bakit? Bakit sila ang magkasamang dalawa? Alam ni Kian na magkakilala ang dalawa dahil na rin sa mag-amo ang mga ito. Ang hindi maliwanag kay Kian ay kung bakit sa dinami-dami ng babaeng maaaring isama ng isang Knight Montefalco ay si Hailey pa talagang napili nito. Nagpupuyos ang damdamin ni Kian nang makita kung gaano kalapit ang dalawa sa isa't isa. Kulang na lang ay itali ni Knight si Hailey sa katawan nito sa sobrang pagkakahawak dito. Lumapit ang dalawa sa table kung saan nakaupo ang pamilya Montefalco. Ang mag-asawang Leonardo at Agnes, maging ang dalawa nitong mga anak na si Hunter at Xavier ay kapwa ring nakaupo sa table na iyon. Oh, the most important person of the party, dumating din. Bungad ni Xavier sa Kuya Knight nito. Si Hunter naman ay tahimik lang na nangiti. Napaismid naman si Knight sa pang-Alaska ng nakababata nitong kapatid. Dad, Mom,
Agad na napako ang tingin ng mag-asawang Montefalco sa kasama ni Knight na magandang babae. Unang beses na nakita ng mga ito ang babaeng kasama ni Knight. Kaya naman, hindi napigilan ng mga ito ang suriin ng babaeng napiling isama ng panganay ng mag-asawang Montefalco. Who is she, son? Si Leonardo ang una nagtanong sa anak. She is Hailey Lopez, Dad. May fiancé. Bulalas nito sa harap ng pamilya nito. Maging si Hailey ay parang binuhusan ng malamig na tubig ang itsura. Halatang hindi rin ito makapaniwala sa narinig mula kay Knight. Biglang nagliwanag ang mga mata ni Agnes Montefalco at napangiti. Si Leonardo naman ay natahimik na lang sa sinabi ng panganay na anak. Finally, naisipan na rin itong lumagay sa tahimik. Ang dalawang magkapatid naman na Xavier at Hunter ay tingin na rin sa babaeng kasama ng kuya ng mga ito at sinasabing fiancé nito. Have a seat, Hailey. Join us. Magiliw na anyaya ni Agnes kay Hailey. Marahil ay na-excite ito nang sabihin ng panganay na anak nito na fiancé na ito ng magandang babaeng kasama nito sa party. Salamat po, ma'am. Sagot nito sa ina ni Knight. No, it should be mommy, not mom. Nagkatawanan ng pamilya Montefalco pati si Knight at masaya sa nakitang pagtanggap ng mga magulang nito kay Hailey. Pagkatapos i-announce ni Leonardo Montefalco ang pagreretiro nito at isinasali na ngayon nito sa mga anak ang buong kumpanya ng mga Montefalco sa tatlo nitong mga anak, partikular kay Knight na panganay na anak nito. Kuya, ngayon lang namin nalaman na meron ka na palang fiancé? Gulat na tanong ni Xavier sa kuya nito. Saglit na nagpaalam si Hailey para pumunta ng restroom. Ang mag-asawang Montefalco naman ay nag-iikot-ikot sa party para kumustahin ang mga taong invited sa party. Ngayon alam nyo na, kaya wag nyo akong uunahang magpakasal, okay? Ako ang panganay, kaya ako ang dapat na unang magpakasal. Banta nito sa dalawang kapatid. Si Hunter lang ang biglang napatawa sa sinabi nito. Unahan na lang tayo, kuya, kung sino ang unang magpakasal sa ating tatlo. Napatingin nito kay Hunter nang wala sa oras. What? At mukhang may bala ka atang unahan ako, bro, sa pagpapakasal ah. Pabiro nitong tanong kay Hunter. Kasabay nitong natawa si Xavier. Sorry ka, kuya. Nagkita na ulit si Kuya Hunter at ang long-lost girlfriend niya sa college. Kaya bago ka pa daw magpakasal, ay siya na muna ang mauuna. Sila ni Nicole. Nicole? Who's Nicole? Isa siya sa mga empleyado ko sa agency ko, kuya. And only to find out na siya pala matagal nang hinahanap at hinihintay ni Kuya Hunter na girlfriend nito sa college dati. Napalagok ng alak sa sariling baso si Hunter saka napangiti sa kwento ng kapatid nito. Ito pa lamang kasi ang nakakaalam ng lahat tungkol dito at kay Nicole at sa muling pagkikita ng dalawa. I see. But as I was said, ako ang kuya kaya dapat ako ang unang magpakasal. Pero kung hindi nyo na talaga kayang dalawa ni Nicole na maghintay, go ahead. Makakapaghintay naman kami ni Hailey ng 1 taon pa bago magpakasal. Nagkatawanan ng tatlong magkakapatid na Montefalco dahil sa sinabi ni Knight. Biro man ito sa dalawa pero parang seryoso naman ito pagdating kay Hailey at sa sinasabi nitong pagpapakasal ng dalawa. Nagpaalam ito sa mga kapatid na hahanapin nito si Hailey at parang hindi ito mapalagay na wala sa tabi nito ang dalaga. Ang paalam nito kay Knight ay pupunta lang ito saglit sa restroom pero hanggang ngayon ay wala pa rin ito kaya sinundan na lang nito si Hailey. Kumunot ang noon nito nang makitang magkausap si Kian at Hailey sa labas ng restroom. Parang may seryosong pinag-uusapan ng mga ito na hindi na nga halos nakita ang paglapit ni Knight sa mga ito. Nakaharap ang mga ito sa open area ng lugar. Hailey! Tawag ni Knight kay Hailey na ikinalingon ng dalawa. Agad na lumapit si Knight para kunin ang kamay ni Hailey at walang ano-ano ay hinapit nito ito sa bewang na parang ginugwardyahan si Hailey kay Kian. Babe, kanina pa kita hinahanap. Nandito ka lang pala. Hinahanap ka rin nila Dad. Putol nito sa sasabihin nito. Hindi na nakuhang bumate ni Kian sa amo nito dahil na rin sa gulat at galit sa kaalamang pinakilala na rin pala nito si Hailey sa pamilya nito.
Hindi pa lubos na nakakapag-usap si Kian at Hailey nang makita ni Knight ang dalawa na nag-uusap. Napahawak ng mahigpit si Hailey sa dala nitong pouch dahil na rin sa tensyong nagaganap ng mga oras na iyon. Parehong nakatuon ang mga mata nito sa dalawang lalaki na nasa harapan nito ngayon. Nakulang na lang ay magliyab pareho ang mga mata sa galit. Kung nagkataon na mag-away ang mga ito, ay hindi nito alam kung kanino ito kakampi. Kaibigan nito si Kian at si Knight naman ay amo nito sa trabaho. Para pakalmahin ang mga kaganapan ay naisipan ni Hailey na kausapin si Knight upang ma-divert ang atensyon nito dito at hindi na ito makipagtagisan pa ng tingin kay Kian na halatang nakalimot na rin na amo nito ang kaharap. Sir Knight, balik na po tayo sa table natin. May pinag-usapan lang kami ni Kian sandali. Magalang nayaya ni Hailey kay Knight. Nauna na si Hailey na lumakad palayo kay Kian at umaasa itong susunod na rin si Knight sa kanya pagdaka. Halos magkasunod lang ang dalawa na nakabalik sa table na kinaroroonan pa rin ng pamilya Montefalco. Halatang inis pa rin ang itsura ni Knight nang bumalik sa upuan na agad napansin ng ina nito. May problema ba, son? Saan ba kayo nagpunta na dalawa? Binalingan din ito si Hailey na biglang kinabahan sa tanong ng ginang. Hindi nito napaghandaan ang isasagot dito. Mabuti na lang at sinalo ito ni Knight. Sunundan ko lang siya sa restroom, Mom. May bastos kasing nakipagkilala kay Hailey kaya medyo natagalan kaming bumalik. Pagsisinungaling nito sa ina. Papasa na ata itong writer sa galing na umisip ng mga palusot at magtahi ng mga kaganapan na hindi parte ng pagpapanggap ng dalawa. Muling tinitigan ng mama ni Knight si Hailey with a worried face. Are you alright, Hailey? Dapat siguro i-report sa security ang taong nambastos sa'yo. Suwestyon nito na ikinalingon ni Hailey kay Knight. It's alright, Mom. Kinausap ko na siya na wag nang lalapit sa fiancé ko. Diniin pa nito ang salitang fiancé na lalong nagpakaba kay Hailey. Litong-lito na ito sa mga nangyayari at mukhang pati si Kian ay madadamay pa sa issue ng dalawa. Ito ang biglang naisip ni Hailey habang patuloy na tumatakbo sa isipan nito ang galit na namayani kay Kian nang malaman nitong siya ang kasama ni Sir Knight sa company party ng pamilya nito.